Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat kay Leo Cadjo sa pagbibigay ng 50 Spirit Stone, at maging kay Party Nation sa pagbibigay rin ng 50 Spirit Stone. Maraming salamat sa mas malalim na suporta mga Emperor. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan pumayag na ang ating bida sa hiniling ni Bai Jiangyi na pagalingin ang sakit ni Liu. Ngunit gayunpaman ay sinabi ni Jiang Chen na kagaya ng nakaraan ay ganun pa rin ang hihingi niyang kondisyon, at ito ay ang gagawing pananatili ni Liu sa kanyang tabi matapos niya itong gamutin. At sa naging saad naman ni Jiang Chen ay hindi ito sinang-ayunan ni Lu Chengqing at Grandmaster Tong dahil para sa kanila ay isa itong pangba-blackmail, at maging si Liu mismo ay hindi ito sinasangayunan kaya naman pasigaw niyang pinatahimik si Jiang Chen sa mga walang kwentang pinagsasabi nito. Habang si Bai Jiangyi naman ay napapatanong na lang kung kailangan ba talaga ng kanyang apo na manatili sa tabi ng ating bida. Sa naging tanong naman ni Bai Jiangyi ay mabilis namang sumagot si Jiang Chen, kung saan sinabi niya na mukhang nanggaling talaga si Liu sa mayamang pamilya, kaya hindi niya maaaring maging servant ito, kaya naman dahil doon ay magiging disciple na lang niya ito simula ngayong araw, at sa naging saad naman niya ay tinanong ni Bai Jiangyi na kung kilala ba talaga ni Jiang Chen ang totoong pagkatao ni Liu. Dagdag niya pang tanong na kung ano naman ang maaaring ituro nito sa kanyang apo. At doon nga ay pinakilala na ang tunay na pagkatao ni Liu, na anak pala na babae ng Lord ng White Emperor City, at ang syudad na ito ay isang first-rate sect na labis na makapangyarihan kung ikukumpara sa peerless sect na hamak lamang na 9th-rate sect. At sa naging tanong nga ni Bai Jiangyi ay bahagyang nainis ang ating bida dahil mukhang minamaliit siya nito. Ngunit bagamat naiinis na talaga siya ay pinili niya pa ring sumagot kung saan sinabi niya na kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay na nanaisin ni Liu. Ngunit gayunpaman ay nasa kanila pa rin ang magiging desisyon kung tatanggapin ba nila ang kanyang kondisyon, at kasabay nun ay tumalikod na si Jiang Chen at nagpaalam na naaalis na siya dahil nais na niyang maligo. At habang pinagmamasdan nga nila ang paglisan ng ating bida ay sa loob-loob ni Bai Jiangyi na ang young lady ng White Emperor City ay magiging disciple lamang ng sect leader ng isang hamak lang na 9th-rate sect. At kung malaman ta ng buong kontinente ay siguradong bababa ang reputasyon ng kanilang pamilya, ngunit gayunpaman ay mas pipiliin niya ang buhay ng kanyang apo kaysa sa kanilang reputasyon. Sinabi rin ni Liu na kung malalaman ito ng kanyang ama ay siguradong ibabaon nito sa lupa ang buong peerless sect. Matapos yun ay makalipas lang ang ilang sandali ay nakapagdesisyon na sila, kaya naman pinuntahan na nila si Jiang Chen sa rear hall ng Peerless Sect, at doon ay nadatna nila ang ating bida na kakatapos lang sa kanyang ginawang pagligo. At sa kanilang ang naging pagdating ay tinanong ni Jiang Chen kung napag-isipan na ba nila ang kanyang gustong mangyari. At sa naging tanong naman ng ating bida ay hindi agad nakasagot si Liu. Sa kadahilanang natulala na lang siya nang makita niya ang matipunong pangangatawan ni Jiang Chen, at napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit ganito ito lagi kagandang lalaki sa kanyang paningin, at bukod pa dun ay ang ating bida daw ang pinaka-hot sa lahat ng lalaking nakita niya. At habang nangyayari nga iyon ay si Bai Jiangyi na ang sumagot at sinang-ayunan na ang naging kondisyon ni Jiang Chen. At sa naging saad naman nila ay sinabi ng ating bida na kung ganun pala ay gawin na nila ang kanilang disciple and master contract, at kasunod nun ay inilapat na nga ni Jiang Chen ang kanyang daliri sa noo ni Liu para simulan na ang kanilang magiging kontrata. At hindi rin nagtagal ay natapos na ang ating bida sa paglagay ng kontrata. At kasunod nun ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Bai Jiangyi. At sabay na inutusan nito na lumabas na sa kanyang rear hall dahil magsisimula na sila agad ngayon sa kanyang gagawing pagpapagaling kay Liu. At sa kanya namang naging utos ay hindi pa sana sasang-ayon si Bai Jiangyi dahil sa malisyosong naiisip niya sa pagsasama ng isang babae at isang lalaki sa loob ng isang silid. Subalit bago pa ito makatanggi ay hinatid na siya mismo ng ating bida palabas. Kaya naman wala nang nagawa pa si Bai Jiangyi at pumayag na sa naging utos ni Jiang Chen gayong para rin naman ito sa kaligtasan ng kanyang apo. Matapos yun ay agad na isinara ng ating bida ang pintuan ng rear hall, at mabilis na nagtungo sa kinatatayuan ni Liu na kinakabahan na ngayon sa maaari na mga mangyari. At kasunod nun ay sa hindi inaasahan ay inutusan ng ating bida si Liu na maghubad sa kanyang harapan habang may seryosong ekspresyon, na sobrang nagpabigla kay Liu nang marinig niya ito, kaya naman dahil doon ay labis-labis na lamang ang pamumula ng kanyang buong mukha. At nang makita naman ni Jiang Chen ang naging reaksyon nito,
ay sinabi na niya na ang paghubad na pinapagawa niya ay parte ng kanyang gagawing treatment, ngunit sa naging paliwanag naman niya ay hindi ito pinaniwalaan ni Liliu, at sinabi niya pa na mukhang sinasamantala lang ni Jiang Chen ang kanyang sitwasyon. Bahagya namang nadismaya ang ating bida sa ginawang pagbibintang ni Liliu, kaya naman muli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon kung saan sinabi niya na upang masimulan niya ang paggagamot kay Liliu ay kailangan niya munang mahanap ang lunar pulse sa loob ng katawan nito. At upang magawa yun ay kailangan niya talaga na makita ang hubad na pangangatawan nito. Ngunit sa kanilang ginagawang diskusyon ay napatigil na lang sila nang biglang nagsaad si Lu Chengqing sa labas ng rear hall. At doon ay pinapaalam niya sa ating bida na muli na namang nagtungo ang Shenggu sect sa kanilang sect upang manggulo. Kaya naman tinatanong niya si Jiang Chen kung may naisip na ba itong solusyon dahil natapos na ang 10 araw na binigay nitong palugit sa Shenggu sect. At sa naging tanong naman ni Lu Chengqing ay hindi ito sinagot ng ating bida, bagkus ay nanggagalaiti siya sa inis dahil maaantala pa siya sa kanyang ginagawa, at mas lalo niya pang ikinainis dahil ang Shenggu sect na naman ang may kagagawan nito. At sa nangyayari ay bigla namang sumabat si Bai Jiangyi, at doon ay sinabi niya kay Jiang Chen na siya na ang bahala sa sitwasyon ng kanilang fearless sect at mag-focus na lang ito sa kanyang ginagawang pagpapagaling sa kanyang apo. Bahagya namang nagalak ang ating bida nang marinig niya ito. Kaya naman dahil nasolusyonan na ang kanyang problema ay muli na niyang inutusan si Liliu na maghubad na nagpapula na naman sa mukha ni Liliu, at doon ay nagdadalawang isip pa sana siya na gawin ito dahil hindi niya pa napapakita ang kanyang hubad na katawan sa kahit sinong lalaki, ngunit gayunpaman ay wala na siyang magagawa dahil nais niya pang mabuhay at sa ngayon ay 2 araw na lang ang natitira sa kanyang buhay kaya wala na siyang iba pang pagpipilian. Kaya naman kahit hindi ito bukal sa kanyang kalooban ay pumayag na rin siya. Subalit bago yun ay pinagbantaan muna niya ang ating bida, kung saan mariin na sinasabi ni Liliu na kung pagsasamantalahan siya nito ay hindi siya magdadalawang isip na putulin agad ang ulo ni Jiang Chen. At nang marinig ito ng ating bida ay bahagya na naman siyang nainis dahil para sa kanya ay sakit sa ulo talaga ang mga babae. Matapos yun ay unti-unti na ngang naghuhubad si Liliu sa harapan ni Jiang Chen at doon nga ay makikita sa mukha nito ang labis na kahihiyan, at hindi rin nagtagal ay tuluyan na ngang sumambulat sa harapan ng ating bida ang magandang katawan at nagkikinisang balat ni Liliu, at nang makita nga ito ng ating bida ay napapamura na lang siya sa kanyang isipan dahil para sa kanya ay sobrang ganda ng hugis ng pangangatawan nito. At kasunod nun ay pinagmasdan pa ni Jiang Chen ang naglalakihang bundok ni Liliu, at maging ang maliit na bewang at ang nag-uumbukang likuran nito ay hindi pinalampas ng manyakol nating bida. At sa ginagawang pangmamanyak ni Jiang Chen ay napansin na ni Liliu ang ginagawang pagtitig nito sa kanyang buong katawan, kaya naman dahil doon ay mas lalong nakaramdam ng labis na hiya si Liliu. Napatigil naman na ang ating bida nang makita niya na tila napansin na ni Liliu ang kanyang ginagawa. Kaya naman para maiwasan ang ganoong sitwasyon ay agad na niyang sinabi na magsimula na sila sa kanilang gagawin. At pagkatapos niya sabihin yun ay hinawakan na lang bigla ni Jiang Chen ang kamay ni Liliu, at kasunod nun ay inihiga niya ito sa kanyang kama, na mas lalong nagpamula sa mukha ni Liliu, kaya naman agad niyang tinanong si Jiang Chen kung ano ang binabalak nitong gawin. At sa kanya namang naging tanong ay mabilis naman itong sinagot ng ating bida habang inaangat niya ang kanyang 2 daliri na naglalabas ng enerhiya, kung saan sinabi ni Jiang Chen na sisimulan na niyang hanapin ang lunar pulse nito. At sa simula ay inilapat na niya ito sa ibabaw ng dibdib ni Liliu, at ang sunod naman ay sa parte ng sikmura nito na dahilan ng pagkakaroon ng reaksyon ni Liliu, kaya naman dahil doon ay napagtanto na ng ating bida na sa bandang sikmura nito ang hinahanap niyang lunar pulse. Kaya naman sa nangyari ay mas pinalakas pa ng ating bida ang inilalabas niyang enerhiya sa kanyang daliri, na nagsanhi ng malakas na pagsigaw ni Liliu nang maramdaman niya ito. At maya-maya pa ay nagkaroon na ito ng resulta kung saan may unti-unting lumalabas sa katawan ni Liliu na asul na enerhiya, at sa nangyayari ay inutusan ng ating bida si Liliu na huwag munang gumalaw. At nang sinunod ito ni Liliu ay kasabay nun ay ang mabilis na paglabas ng makapal na enerhiya sa kanyang buong katawan. At makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan na ngang naglaho ang asul na enerhiya sa katawan ni Liliu, at dahil doon ay bahagya ng umayos ang kanyang pakiramdam kaya naman unti-unti na niyang inimumulat ang kanyang mga mata. At matapos yun ay nagsaad ang ating bida na masyado siyang nahirapan na pagalingin ito, at sabay na sinabi niya na kung ano pa ang inuupo-upo ni Liliu at kung wala ba siyang balak na magsuot ng kanyang damit.
Kaya naman dahil sa sinabi ng ating bida ay muli na namang nakaramdam ng labis na hiya si Liliu. Kaya naman dahil doon ay pasigaw niyang sinabihan si Jiang Chen na isang walang hiyang manyakol. At sa kanya namang mabigat na sinabi ay hindi na ito binigyan pa ng pansin ng ating bida at nagpatuloy na lang sa kanyang binabalak na paglabas, kung saan sumambulat sa kanya si Bai Jiangyi na kanina pa naghihintay sa kanilang ginagawa. At nang tuluyan nang ang makalabas si Jiang Chen ay agad na nagtanong si Bai Jiangyi kung ano ang naging resulta, at sa loob-loob nito na si Liliu ay ang nag-iisa lang na tagapagmana ng White Emperor City, kaya siguradong magkakaroon ng sakuna kung may mangyayaring masama dito. Subalit sa kabila naman ng kanyang iniisip ay mabilis siyang nakahinga ng maluwag nang magsimula ng magsalita ang ating bida, kung saan ipinaalam nito na naging matagumpay ang kanyang ginawang treatment. Kaya naman dahil nalaman na ni Bai Jiangyi ang magandang resulta ay ibinalita na rin niya kay Jiang Chen ang lahat ng nangyayari habang nasa loob sila ng rear hall. Kung saan ipinaliwanag niya na may isang grupo na miyembro ng Shenggu sect sa labas ng gate ng Peerless sect na nagpupumilit pumasok upang wasakin ang kanyang sect, dagdag niya pa na nag-aalala siya na baka makahadlang ang mga ito sa nangyayaring paggagamot sa kanyang apo, kaya naman walang pag-aalinlangan na niyang inubos ang lahat ng ito. At sabay na tinanong kung hindi ba ito magiging problema para kay Jiang Chen. At sa kanya namang naging tanong ay mahinahon na sumagot ang ating bida na isa lang hamak na grupo ng langgam ang mga hangal na yon. Kaya mas napaayos pa na pinaslang na ni Bai Jiangyi ang mga ito upang hindi na siya maistorbo pa. Napatigil naman sila sa kanilang ginagawang pag-uusap nang biglang dumating si Liliu. Kaya naman nang makita ito ni Bai Jiangyi ay agad niyang tinanong ang kanyang apo kung ano ang pakiramdam nito. At sa kanya namang naging tanong ay mabilis na tumugon si Liliu. At sinasabi niya na ang nararamdaman niya noon na matinding lamig sa kanyang katawan ay tuluyan na ngayong naglaho. At ngayon ay may nararamdaman siyang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan, ngunit bagamat isa rin itong malamig na enerhiya ay hindi na siya nakakaramdam ng kahit anong panganib dito, at doon ay labis pa rin ang pamumula ng kanyang mukha sa pag-iisip na nakita na ni Jiang Chen ang lahat-lahat sa kanya. Ngunit naisip niya rin na gayunpaman ay ito pa rin ang nagligtas ng buhay niya. Nagsalita naman si Bai Jiangyi nang marinig niya ang paliwanag ng kanyang apo, at doon ay sinabi niya na kahit siya mismo na lolo nito ay hindi nagawang maintindihan kung anong klaseng enerhiya ito. Ngunit si Jiang Chen ay walang kahirap-hirap na nalaman ito sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin. Kaya naman inutos ni Bai Jiangyi sa kanyang apo na simula ngayong araw ay mananatili na si Liliu sa tabi ni Jiang Chen at siguradong mas magagabayan siya nito sa mas magandang cultivation. Sa naging utos naman niya ay walang pag-aalinlangan itong sinunod ni Liliu. Ngunit sa naging sagot naman ng kanyang apo ay hindi na nabigyan pa ng pansin ito ni Bai Jiangyi, sa kadahilan ng labis siyang namimisteryosuhan kay Jiang Chen sa ginawang mabilis at walang kahirap-hirap na paggamot nito kay Liliu. Kaya naman sa loob-loob niya na napakagandang pagkakataon sa kanyang apo na manatili sa tabi nito. Kaya naman dahil doon ay nagsaad na ng pagpapaalam si Bai Jiangyi kay Jiang Chen, at sinabi niya na naglakbay silang dalawa ni Liliu upang maghanap ng maaaring maging solusyon sa sakit nito. Kaya naman dahil ngayon na nagamot na ito ay kailangan na niyang bumalik sa White Emperor City. At nang marinig naman ito ng ating bida ay bahagya siyang nanghihinayang dahil batid niya na si Bai Jiangyi ay may lakas na higit pa sa isang cultivator na may level ng Tao Realm na siguradong magiging malaking tulong sa kanyang sect, ngunit gayunpaman ay pinayagan na niyang umalis ito subalit bago yun ay hiningian niya ito ng kabayaran sa magiging renta at sa school fee ni Liliu. At nang marinig ito ng dalawa ay labis-labis na lamang ang kanilang pagtataka. Ngunit si Bai Jiangyi ay mabilis na napagtanto ang pag-uugali ni Jiang Chen na sobra ang pagkahapit pagdating sa Spirit Stone. At sa ginawa namang hindi pagtugon ni Bai Jiangyi ay muling nagsalita ang ating bida, kung saan mariin niyang ipinaliwanag na simula ngayong araw na ito ay mananatili na sa kanyang sektang kanyang apo, at bukod pa doon ay tuturuan niya pa ito at gagabayan sa mas magandang cultivation, kaya naman nararapat lang na magbayad sila sa magiging renta at pagiging guru niya kay Liliu. Nasabi din niya na hindi siya yung tipo ng nilalang na kukuha ng taong walang matirhan ng libre. Muli namang ulit nagsalita ang ating bida kung saan sinabi niya ang magiging kabuuang kabayaran nila ay 10,000 highest grade Spirit Stone araw-araw, at doon ay nagsaad pa siya na bibigyan niya ng 20% na discount ang mga ito kaya ang magiging kabuuan na lang ay 1,000,000 Spirit Stone, at sa malaking halaga namang hinihinging ni Jiang Chen ay bagamat labag ito sa loob ni Bai Jiangyi ay sinang-ayunan niya na lang ito.
At kasunod nun ay nagmadali na siyang umalis dahil batid ni Bai Jiangyi na kung magtatagal pa siya ay hindi titigil si Jiang Chen sa pagiging hapit nito at siguradong magdadagdag pa ito ng maaari nilang maging kabayaran. At doon ay sinabi niya na lang na aasikasuhin na niya agad ito upang mabilis nang maipadala ang kabayaran nila sa kanya. At sa kanya namang iniisip sa ating bida ay hindi siya nagkakamali dahil pag-alis niya pa lang ay agad na nakaramdam ng labis na pagkainis si Jiang Chen. Sa kadahilanang nais niya pa sanang mag-isip ng mga dahilan upang mas mapalaki pa ang mga kabayaran na hihingin niya sa mga ito. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Qingyuan Town Martial Arts Council, ay nasa harap nito ang tatlong hangal na disciple ng Star Sword Sect na inihayag ang lahat ng ginawa ni Jiang Chen, ngunit sa kanila namang ginawang paghayag ay mariin itong hindi pinaniwalaan ng mga tauhan ng Martial Arts Council, dahil para nga naman sa kanila ay walang kakayahan si Jiang Chen na isa lamang hamak na spirit tier cultivator na magawang mapatay ang lahat ng expert ng Star Sword Sect, Shenggu Sect at Eight Gates. Dagdag pa nila na base sa sinabi ng mga ito ay hinayaan na lang sila na mabuhay ng sect leader ng Peerless Sect, ngunit sa kabila ng ginawang pabor ni Jiang Chen ay sinusumbong pa rin nila ang ginawa nito. Sa ginawa namang hindi paniniwala ng mga tauhan ng Martial Arts Council at bukod pa dun ay tila sila pa ang pinapalabas na traidor ng mga ito. Ay labis na nagalit ang hangal na senior kaya naman pagalit na siyang nagsaad na nagsasabi sila ng katotohanan. Dagdag niya pa na malinaw nilang nasaksihan ang mga pangyayari at si Jiang Chen ay bumagsak na sa landas ng pagiging demonic cultivator, at hindi lang niya inutusan ang Great Elder ng demonic sect na paslangin ang kanilang mga kasamahan kundi nagawa rin niya mismong paslangin ang leader ng mga bawat sect. Nasabi rin ng hangal na babaeng ito habang nagsisimula ng lumuha ang kanyang mga mata, na kahit niligtas ni Jiang Chen ang kanilang buhay ng isang beses ay hindi pa rin karapat-dapat ang nilalang na ito na maging kasama nila sa parehong panig. Dagdag niya pa na ang demonic cultivator na tulad ng ating bida ay nararapat na masintensyahan ng matinding kamatayan. At sa nangyayari namang eksena ay may isang nilalang na nanggagaling sa loob ng Martial Arts Council na pasigaw silang lahat na pinapatigil sa kanilang ginagawang diskusyon, at habang naglalakad na nga ang nilalang na ito patungo sa mga hangal na disciple ng Star Sword Sect, ay sinasabi niya na kung ang kanilang Martial Arts Council ay hindi maaaring galawin si Jiang Chen ay pwede naman itong gawin ng Star Sword Sect. At nang bahagya na nga itong makalapit ay nagsaad siya na nagpadala na siya ng mensahe patungkol sa pangyayaring sinasabi ng mga ito sa mga kakampi nila na nagmula sa Eight Gates at allied clans. Dagdag niya pa na sigurado rin siyang malapit nang makarating ang mga ito sa Peerless Sect na may kasamang siyam na cultivator na may level ng Tao Realm, kaya naman sigurado na ang pagkamatay ni Jiang Chen at ang pagbabayad nito ng dugo sa mga matindi niyang ginawang kasalanan sa kani-kanilang sect. At nang marinig ito ng hangal na senior ay bahagya na siyang nagalak, at doon ay mariin itong sinabi na ang demonic cultivator na katulad ni Jiang Chen na umaastang isang Diyos ay nararapat lang na magkaroon ng masalimuot na pagkamatay. Dagdag niya pa na sinisigurado niya na kahit ano ang mangyari ay pagbabayarin niya ang ating bida sa ginawa nitong labis na pamamahiya sa kanya. Samantala sa isang bundok na pagmamay-ari ng Peerless Sect ay nagbagsak ang kalangitan ng divine punishment na napakalakas na kidlat sa kinaroroonan nito, at doon ay pasigaw na nagmamakaawa ang Great Elder kay Jiang Chen na tumigil na sa ginagawa nito. Ngunit sa kanya namang hiniling ay hindi ito binigyan pa ng pansin ng ating bida, bagkus ay inutusan niya pa ito na magsimula na silang muli sa kanilang ginagawa. Kaya naman nang marinig ito ng Great Elder ay labis-labis na lamang ang kanyang pagmamakaawa na sana ay pagpahingahin muna siya nito. Dagdag niya pa na kung nakakayanan ni Jiang Chen na makatanggap ng 3 hanggang 4 na malakas na kidlat ay hindi niya naman makayanang tiisin ang matinding sakit nito. Sa ginawa namang paglalabas ng saloobin ng Great Elder ay hindi naman ulit ito pinakinggan ng ating bida. At sabay na ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Amulet Master, kung saan bumagsak muli sa kanilang dalawa ang napakalakas na kidlat. At doon nga ay hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasasaksihan na ginagawa ni Jiang Chen na paulit-ulit na paggamit ng malakas na kidlat upang mapatibay nito ang kanyang katawan kahit isa pa lamang siyang lesser body tier cultivator. Dagdag pa nilang tanong kung makakayanan ba talaga ito ni Jiang Chen, dahil kahit ang isang Tao Realm cultivator ay siguradong mapapaisip ng 2 beses upang gawin ang matinding method ng ganitong klaseng pagsasanay. Napatigil naman sila sa kanilang ginagawang diskusyon nang marinig nila ang napakalakas na sigaw sa kinaroroonan ni Jiang Chen,
Kaya naman agad-agad na silang lahat na nagmadali upang puntahan na ito. At nang makalapit na nga sila ay agad silang nag-alok sa kanilang sect leader ng iba't ibang klaseng peel. At bukod pa dun ay binabalak rin nila na magmadaling mag-set up ng healing array. At nang makita ito ng Great Elder na di hamak na mas napinsala kaysa sa ating bida, ay napapatanong na lang kung paano naman siya dahil siya nga itong mismong nasa bingit na ng kamatayan. Sa kabilang banda naman ay napapatanong si Lu Chengqing kung magiging maayos lang ba talaga ang kanilang sect leader dahil ang kidlat na tumama dito ay talagang napakalakas, habang si Lilyu naman ay napapasabi na lang sa kanyang isipan na ang nakuha niyang master ay talagang isang baliw. Dagdag niya pa na hindi ba alam ni Jiang Chen na ang paggamit ng method na pagpapabilis ng pagtaas ng level ay isang pagpapakamatay. Subalit bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan, kung saan sa hindi nila inaasahan ay may muling bumagsak na isa pang kidlat sa kinaroroonan ni Jiang Chen na nagsanhi ng maliit na pagsabog. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!